Magandang gabi. Ako si Janine. Share ko lang po ang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang gabing halos hindi ko naakalain na makakauwi pa ako ng buhay. Nangyari ho ito sa lumang bahay ng lola ko sa probinsya ng Laguna. Bata pa lang ako, kilala na ang bahay na iyon sa lugar bilang bahay ng may multo. Pero bilang batang makulit at hindi naniniwala agad, hindi ko yun pinansin. Namatay ho si Lola 5 taon na ang nakakaraan. At mula noon, wala na pong nakatira sa bahay. Nasa syudad na rin kasi ang halos lahat ng pamilya namin. Pero noong nakaraang buwan, kinailangan kong bumalik doon ng mag-isa. May ipapakuha raw kasi ang tita ko sa lumang baul sa ilalim ng hagdan. Mga lumang alahas at papeles ni Lola. Boss pa dumating ako roon bandang hapon. Madilim ang paligid kahit terik ang araw. Tapos, makakapal ang mga punong nakapaligid. Para bang gustong isara ang liwanag mula sa bahay. Pagbukas ko ho ng pinto, agad kong naamoy ang luma at panis na amoy ng kahoy at alikabok. Parang walang nagbukas ng pinto sa napakatagal na panahon. Bumungad ho sa akin ang parehong sala na kinalakihan ko at ang lumang orasan sa pader. Nakatigil ho iyon sa 3:00. Ang kisame po, may bakas ng tagas at amag. Tahimik doon, sobrang tahimik. Buspaw dumiretso na ako sa ilalim ng hagdan. Naroon pa rin ang baul. May lumang kahoy, may kalawang na padlock. Nang mahanap ko ang susi sa bulsa ng bag ko, sinubukan kong buksan iyon. Mahirap sa una, pero bumigay rin ang lock. Buspaw habang naghahalongkat ako ng papeles, napansin ko hong lumamig ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Wala namang bintana sa direksyon na iyon. Pinilit ko hong tapusin ang ginagawa ko. Pero sa gilid ng mata ko, may parang dumaan sa itaas ng hagdan. Isa ho iyong anino. Dahan-dahan, mabagal ang hakbang. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam ko, kahit ang paghinga ay bawal. Buspaw nang marinig ko ang langit-ngit ng sahig sa itaas. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi na raw kasi umaakyat ang sino man doon simula nang mamatay si Lola. May bumubulong sa akin na huwag kong pansinin. Pero mas malakas ang kutob ko na kailangan ko yung alamin. Umakyat ho ako. Pilit kong pinatatapang ang sarili ko. Pero bawat hakbang ko, may kaakibat na ingay. Habang papalapit ako sa kwarto ni Lola, bumibigat ang hangin at nagsisimula ng umambon sa labas.
Boss Pao, binuksan ko ang pinto. Madilim po sa una. Pero, nang umilaw ang flash ng cellphone ko, nakita ko ho ang luma niyang kama, ang lumang aparador, at ang malaking salamin sa sulok. Doon ko siya nakita. Isang matandang babaeng nakaupo sa paanan ng kama. Nakayuko lang ho iyon. Mahaba ang buhok at basa ang puting duster. Ngunit wala siyang muka. Boss Pao, napaatras ako. Sobra akong nanginginig. At bago pa ako makalabas, biglang nagsara ang pintuan. Muli ako napalingon sa kama. Subalit, wala na ang matanda. Pero nang dumaan ako sa harap ng salamin, doon ko lang napansin, ako pala ang nasa kama. Nakaupo, naka-duster, basang-basa, pero wala ring muka. Mabilis akong bumba. Binitbit ang baol kahit mabigat. Boss Pao, habang binubuksan ko ang pinto para umalis, nakita ko ho sa gilid ng mata ko ang isang bata. Nakatayo iyon sa ilalim ng hagdan. Nakangiti, duguan ang labi. Tumakbo na ho ako palabas. Hindi ko na isinara ang pinto. Hindi ko na rin isinauli ang susi. Lalong hindi na ako lumingon. Nang makauwi ako sa syudad, tinawagan ko agad ang tita ko. Sabi niya, imposible raw iyon. Wala raw alahas sa ilalim ng hagdan. At ang susi na sinasabi ko ay hawak pa raw nila. Bigla akong napatingin sa bag ko. Wala akong baul. Walang papeles. Mas lalong walang susi. Hanggang ngayon, Boss Pao, minsan, naririnig ko pa rin ang langit-ngit ng hagdan sa tuwing madaling araw. At minsan, nakikita ko ang sarili ko sa salamin na hindi gumagalaw.